Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen! Amen! Malangin po tayo. Lord, tulad po ng sinabi namin, hindi lamang po galing sa aming mga bibig, kundi galing po sa aming mga puso. Nandito po kami, Panginoon, gusto ka naming marinig. Gusto namin, Lord God, turuan po ninyo kami. Dalangin namin, Panginoon, hipuin po ninyo ang aming puso, isip, spiritu, buhay. At nawa nga po, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayong umaga ay inyo po magamit para kami po ay maging kawangis ninyo sa aming pagtahak sa mundong ito. Lord God, sa pagbubukas po namin ng inyong salita, pangunahan niyo po kami at bigyan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Maaari na po tayo makaupo. Praise God! Ngayon pong panahon na ito, nauso po ang mga gadgets. Marami yung pagkakataon ba na naranasan nyo na nagse-cellphone kayo, tapos yung cellphone ninyo pabagal ng pabagal ng pabagal. Di ba dapat pag pinindot mo, nagre-respond ka agad siya? Pero minsan po nangyayari, nagse-cellphone ka, pinindot mo na, ayaw pang sumunod yung cellphone mo. Nililipat mo na yung page, ayaw pang sumunod. Di ba nangyayari po yan? Minsan meron tayong ginagamit ng mga computer, bumabagal ng bumabagal. At minsan po, meron tayong mga ginagamit na kung ano-ano man, aircon, ayaw bumukas. Alam mo ginagawa ninyo kapag ka napapansin ninyo na nagloloko yung gadget ninyo? Ano ginagawa ninyo? Nire-restart, di ba? Nire-reset po natin. Ang dali-dali. Ang dali nga naman. No? Don't you wish na ang buhay ng tao meron ding restart? Now, don't you wish ang buhay ng tao pwede po nating i-reset? Di ba, ngayong umaga, nag-usap kayo ng asawa mo, nagkamali ka ng bitaw ng salita, nagalit yung asawa mo, buong araw, sira, away kayo. Don't you wish mare-reset mo yun? Pumasok ka sa isang business, may business deal ka, ang ending palpak pala, yun nakausap mo. Don't you wish na pwedeng i-reset? No, how we wish na ang buhay, nagkamali tayo ng desisyon, mali-mali ang landas na tinatahak natin, how we wish na pwede nating i-reset ang buhay. That's our wish. Alam niyo po, pwede. Kaya nga po, ang pamagat ng ating pong pag-aaral ngayong umaga, press the reset button. Pagka nanood po tayo ng mga movie, isa po sa mga karaniwang tema ng movie ay mga time machine. Yung pwede mong balikan yung nakaraan. Kung kayo po ay merong babalikan, anong gusto ninyong baguhin sa buhay ninyo? Meron ba? Yan pa rin ba ang pakakasalan mo? Amen! Walang sumasagot ng amen? Tahimik lahat eh. No, yan pa rin ba ang trabaho na kukunin mo? Diyan ka pa rin ba titira? Ano po? Kung mauulit ang panahon, ano yung mga gusto natin baguhin sa buhay natin? Alam niyo po sa Bible, there is one person who was able to reset her life. May isang tao sa Bible na akala mo wala ng pag-asa, pero na-reset niya ang buhay niya. She pressed the reset button. At sino kaya itong taong ito? Walang iba kundi si Rahab. Yung iba sa atin, kilala si Rahab. Pero yung iba sa atin, parang first time nilang marinig si Rahab. Kilalanin natin, sino po ba si Rahab at ba't kailangan po niya na mag-reset ng kanyang buhay? Joshua chapter 2, verse 1. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito: pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. So matapos po na magpaikot-ikot sa disyerto ang mga Israelita, finally, tatawid na po sila sa lupang pangako. Makukuha na nilang lupang pangako. At ang unang-una po nilang kailangan gawin, espiyahan. No? Tignan, i-assess yung pong lugar at teritoryo po na ito. At sa kanila pong pagmamanman, ang kanila pong unang nakasalamuha ay si Rahab. Sino si Rahab? According dito sa binasa natin sa verse 1, si Rahab po was a prostitute. Now, gamitin na natin yung word na yan talaga, a strong word, prostitute. Kasi yan po ang ginamit talaga sa Bible. She was a prostitute. Sa Tagalog, ang ginamit po dyan ay nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang haba ng pagkakatranslate sa kanya sa Tagalog. Pero siya po ay isang prostitute. At hindi natin pwedeng Tagalog, binebenta o pinaparentahan mo ang iyong katawan.
But then Rahab was able to press the reset button. Surprisingly, Rahab, when she pressed the reset button, ang makikita po natin sa kanya, she became an ancestor of Jesus Christ. Pag tinignan mo, Rahab, naging kanununuan ni Jesus. And yes, nangyari po yan. Matthew 1, verse 5 and 6. Ito pong sabi. Salmon, the father Boaz, whose mother was Rahab. Okay? The father Boaz, the father Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. So si Rahab, mula sa pagiging prostitute, nagkaroon siya ng asawa, si Salmon, pinanganak nila si Boaz, at naging asawa ni Boaz si Ruth. Naging anak naman ni Boaz at si Ruth, si Jesse. At naging anak nila Jesse, si Haring David. So si Rahab as prostitute was the direct descendant of Jesus Christ from King David. Pwede palang gamitin ng Diyos yun? Pwede pang gawin pala ng Panginoon yun? Yes, pwede. At ginawa niya nga ito kay Rahab. Hindi lamang po yun. Sa Hebrews 11:31, na-mention din siya sa mga tao na merong matindi na pananampalataya. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Yung pong Hebrews chapter 11, listahan po yan ng mga heroes of faith sa Old Testament. Akalain nyo, may prostitute na kasali doon sa heroes of faith na listahan. Kasama niya sina Abraham, kasama niya sina Jacob, doon sa listahan ng heroes of faith. At kasama doon, Rahab the prostitute. Kagilagilalas ang nangyari sa Rahab na ito. At si James, isa po sa mga pinuno ng church noon pong first century, ang sinabi po niya, in the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did? Mula po nung unang panahon hanggang panahon ni Jesus, hanggang wala na si Jesus at nabuhay na muli, kilalang-kilala po si Rahab ng mga Christian, although she was a prostitute. Ano po matututunan natin dito? Simple lang po. No one is too messed up for God. Pag tinignan po natin ang buhay natin at tinignan po natin, nilingon natin yung mga nakaraan po natin, how are you going to define or describe your life? Maganda ba? Madumi ba? Maayos ba? O wasak-wasak ba ang buhay natin? O mapangit ba ang buhay natin? O kahiya-hiya ba ang buhay natin? As we have said, Rahab had the lowest profession in the entire history of the world. And yet, nagkaroon po siya ng transformation sa pamamagitan ng Panginoon. Minsan po, pag tinignan natin ang sarili natin at tingin natin, ang dami nating kasalanan. Minsan po, ang tingin natin, hindi tayo kayang patawarin ng Diyos. Minsan po, ang tingin natin, wala tayong mararating sa buhay. Balikan po natin ang kwento nitong prostitute na ito. Balikan po natin ang kwento nitong babae na nagbebenta ng panandaliang aliw na ito. Kung siya po ay nagamit ng Panginoon, kapatid, magagamit ka rin ng Panginoon. Kung willing ka, at kung katulad ni Rahab, at ginaya natin ang paraan ni Rahab kung paano po na-transform at nabago ang kanyang buhay. No life is so damaged that is beyond repair. Wala po. Lahat po pwedeng ayusin ng Panginoon. Alam niyo po, pag may nagbubulong sa inyo, impossible case ka na. Na pag may nagbubulong sa inyo, napakasama mo, napakadumi mo, wala kang kwenta. Hindi po Diyos yun. Sino yun? Diablo yun. No, hindi po yun ang Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, lumapit ka sa akin, pagpapahingahin kita, bibigyan kita ng bagong buhay. Only the devil does not want us to be transformed. Diablo po yun, pag mayroon nagbubulong sa atin ng ganon. So, what part of your life do you need resetting? Sa trabaho mo ba? Sa marriage relationship mo? Sa pamilya mo? Sa buhay mo? Meron bang part na kailangan nating i-restart or i-reset? How to reset your life? Aralin po natin to. How do we reset our life? To reset our life, remember Rahab. Meron po tayong susundan na letters R, A, H, A, and B. Na para po matandaan natin ito pag kinakailangan po natin gamitin. To
To reset your life, unang-una, letter R, replace your king. Una-una, palitan mo kung sino yung hari na sinusundan mo. Kung sino yung hari na yung pinapaniwalaan. Kung sino yung hari na nangunguna sa buhay mo, kailangan palitan mo yung hari na yan. Joshua chapter 2, verses 2 to 5. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing yon. Okay, so pumasok yung mga espiya. At nung pumasok yung espiya, akalain nyo, nakarating doon sa hari ng Jericho. Nasaan ba ang hari? Diba, nasa taas yan. Bago ka makarating dyan. Pero nakarating sa kanya agad-agad yung balita na meron mga espiya na nakapasok. Talagang dati pa marami nang marites eh. Paano nila nalaman na espiya yun? Alam nga namang espiya kami. Wala naman nakasulat na ganun. Pero talaga naman nakakita nila, espiya yan. Tapos pumasa-pasa hanggang nakarating ka agad sa hari. Ang bilis. Hindi ko katulad ngayon, di ba? Meron mga messenger, meron mga text, madali talaga makakarating. Pero nung panahon na yon, wala. Salita lang yan, di ba? Bulong-bulungan lang yan. Pero nakarating ka agad sa hari na meron daw espiya. Verse 3. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi. Ito po direct command ng hari kay Rahab. Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Narito mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Okay? Yung hari, hindi siya nag-utos na kung sino man ang nagtatago. Hindi. Kay Rahab niya mismo pinasabi. Hindi yung to whom it may concern. Rahab, personal. Pinasapasabi nung nung captain of the guard. Sabi ng hari, Rahab, ikaw mismo, pinpointed ka, kilala ka. Ilabas mo yung mga lalaki na itinatago mo. Espiya yung mga yan. Yun ang sabi nitong hari. At itong hari na ito, utos niya yun, di ba may kasabihan ng utos ng hari, hindi nababali. Pero itong Rahab na ito, sa halip na sumunod sa hari, ano ang kanyang ginawa? Verse 4, ngunit, sa halip na ilabas, itinago ni Rahab ang dalawa. Tinago pa lalo. At pagkatapos ay ganito ang isinagot. Meron nga pong mga lalaki nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan. Umalis po sila nang isasara ng pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta. Ngunit kung hahabulin nyo agad ay aabutan pa ninyo. Ang sagot ni Rahab, iniligaw niya itong mga espiya. Sa halip na ibuking niya yung mga espiya, ang ginawa niya, iniligaw niya yung mga umahabol sa mga espiya. Andun ho, bilisan ninyo, habulin nyo, aabutan nyo pa. Hindi ko alam kung anong gagawin na pupuntahan nila, pero bilisan ninyo, aabutin nyo pa sila. At naniwala po sa kanya, ito po mga humahabol na guard dito po sa espiya na to. So what can we see from what Rahab did? Rahab directly defied her king. No, ano ba yung defied sa Tagalog? Hindi niya sinunod. Sinagasa niya talaga yung utos itong hari na ito. Direct order and direct disobedience ang ginawa nitong Rahab na ito. Masama ba yun? Inuutusan ka ng hari mo, tapos ayaw mong sumunod, masama ba yun? Actually po, masama yun kung tutusin. Pero bakit po hindi naging masama kay Rahab? Kasi mula nang makilala niya ang mga Israelitang ito, nagpalit na po siya ng hari. Nag-decide na po si Rahab, hindi na itong hari ko. Yung hari ng Jericho, hindi na itong hari na susundan ko. May bago na akong hari. So because of that, di na po niya sinusunod ang utos nitong hari na ito. Ang sinusunod na po niya yung utos ng bago niyang hari. Kaya because of that, hindi niya dinefy yung hari niya dahil iba na ang hari nitong si Rahab. Na parang tayo po, halimbawa, minsan dumalaw sa Pilipinas si Pope. Diba? Yung Papa sa Roma. Hindi ko na maalala kung sinong Pope yung huling dumalaw dito. Pag sinabi ng Pope, lahat ng mga Pilipino ay pumunta rito at babasbasan ko, pupunta ka o hindi? Hindi ka pupunta. Diba? Pero bakit yung ibang mga Pilipino nagkakandara pa, pupunta kami, bendisyonan niyo kami, baka mamigay na rosaryo, pahing rosaryo. Bakit sila pupunta? Kasi nagpapasakop sila doon sa Pope na yun. Pero kung hindi ka naman under ng Papa sa Roma, hindi mo kailangang sundin yung itinuturo niya at iniuutos niya. Kasi hindi siya ang nangingibabaw sa iyo.
So iba ang atin pong sinusundan. Kaya hindi po tayo under ng authority na iyon. So ganun po yung nangyari dito kay Rahab. She replaced her authority. She replaced the king that is above her. Mga kapatid, kung gusto po natin na magkaroon ng reset ang buhay natin, ito po ang unang-unang-una na kailangan po nating i-decide, i-recognize, i-acknowledge sa buhay natin. Kailangan mong palitan ang hari mo. Alam niyo po, nagkakagulo buhay natin minsan. Mali-mali decision natin. Nagkakawindang-windang tayo. Kasi po, yung hari na sinusundan natin, dinadala po tayo sa kamalian. Who is your king? Sino ba king mo? Madali naman sabihin yan Pastor, ako, ang Diyos ang hari ko. Madali naman sabihin yan Pero paano ba talaga malalaman kung sino ang hari na sinusundan natin? Dalawa lang naman ang hari sa mundong ito. Diyos at saka Diablo. Yan lang naman ang hari. Paano mo malalaman kung sino dyan ang tunay na hari natin? Simple lang. Kung sino yung sinusunod mo, yun ang hari mo. Kung sino yung dinidefy mo, yun ang hindi mo hari. Kasi yung gusto niya, hindi mo sinusunod. You defy him. So, hindi mo siya hari. Pero kung sino yung sinusunod natin, yon ang tunay na hari natin. So, hindi po tayo dapat maniwala na, ako, pastor, kay Jesus ako. Ako, pastor, ayoko lang. Hindi. Tignan natin kung sino ang sinusunod natin. Balikan po natin yung buhay natin. Pag nakita po natin na bakit kaya ang gulo ng pamilya ko? Bakit kaya ang gulo ng buhay ko? Bakit kaya ang dami kong kaaway? Sino kaya ang naging hari na sinunod natin? Dalawa lang naman po yan. So, kailangan ho natin, as we have been saying, replace your wrong king. Sino ba itong mga ibang sinusunod natin na kawani itong evil na hari na ito? Baka si si King Pride. Baka ang principle natin po sinusundan sa buhay ay pride. At alam mo kapatid, kapag kasi pride ang iyong hari na sinusundan, I promise you, kabi-kabila ang away mo sa buhay. Kabi-kabila ang gulo. Kabi-kabila ang sama ng loob. Kabi-kabila ang problema kapag kasi pride ang iyong pinapanguna sa buhay mo. Kapag kasi yabang, ganun din. Marami kang kaaway, maraming magulo, maraming maling desisyon kasi yabang ang sinunod po natin. Kapag kasi flesh ang sinunod natin, ganun din. Minsan po, may mga tao magtataka, bakit kaya ang gulo ng pamilya ko? Bakit kaya ang gulo ng mga anak ko? Bakit kaya ang gulo ng kamag-anak ko? Alam mo, pag tinignan nyo, nakikita mo, kaya naman pala magulo. Babaero ka pala. Kaya pala magulo. No, hindi, magbabago na ako. Magbabago ka na. Pero kung hindi natin binago, bakit? Para sa mga lalaki, kung babaero ka pa rin hanggang ngayon, magulo pamilya mo, promise. So, sabi mo sa sarili mo, mula ngayon, titigilan ko na ito. Papalitan ko na. Matatakot na ako sa Panginoon. Magbabago na ako ng hari. Hindi na ito ang magiging hari ko. No, at kapag ginawa po natin yon ang unang simula ng ating pong pag-reset sa buhay po natin. When we replace our king. Follow the right king. Follow the right king in your life. Replace your king and obey your new king and his new laws in your life. Very important po yan mga kapatid. So bago ko po iwanan, ito pong letter R na ito, isa po munang hamon sa atin. Hanapin natin sino talaga yung tunay o nagtatago pala na hari na sinusundan natin. At itakwil po natin yung hari na yon, palitan po natin ng tunay na hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Diyan po nagsimula si Rahab and everything went well after that. I promise you, kapag sinunod natin na tunay na hari ay si Jesus, siya po ang bahala na ayusin ang lahat sa buhay natin. Una-una po yan, letter R, replace your king. Susunod po, letter A, act, not just believe. Kumilos at hindi lamang maniwala. Bakit po natin nasabi ito? Balikan po natin ang chapter 2, verse 8 to 11. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Okay, so umalis na yung humahagad sa kanila ng mga kawal. Umakyat na si
Rahab sa bubong, kinausap niya yung mga espiya. Sabi niya, alam niyo, yung mga tao rito, takot na takot sa inyo. Sino tinutukoy niya ng mga tao rito? No? Yung mga kapitbahay niya, yung mga taga Jericho, yung tinutukoy niya. Tingnan niyo po yung mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Dahil, verse 10, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Gaano ho katagal nagpaikot-ikot sa disyerto ang mga Israelita? 40 years. 40 years after nila magpaikot-ikot, after nilang tumawid ng dagat na pula, nagpaikot-ikot sila sa disyerto at ngayon nasa Jericho sila. 40 years ago pa, mula nung tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, and yet, buhay na buhay pa sa memory at sa alaala ng mga taga-Jericho itong pangyayari na ito. Noong malaman nila, andyan ang mga Israelita sa kabilang kampo, doon pa lang, yan yung mga tumawid sa dagat na pula. Doon pa lang, natakot na po kaagad ang mga taga-Jericho. Tuloy po natin. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Ito po yung bago tumawid ng Jordan, may dalawang kaharian doon, si Sihon at si Og, mga higante. At doon pa lang, nalaman na nila, ito yung mga nagpatuyo sa dagat na pula, tumawid, at pati yung dalawang bantay na hari sa kabila ng Jordan, nasakop na rin nila. Kaya takot na takot, ito pong mga taga-Jericho. Verse 11, kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Ang ganda ng mga words na ginamit dito, no? Nabalitaan namin, nalaman namin, kinilabutan kami, natakot kami. Ito yung mga words na ginamit po rito. Naniniwala sila sa lahat ng narinig nila. Kaya nga sila takot, kaya nga sila kinikilabutan, dahil naniniwala sila sa lahat ng balita na narinig nila tungkol sa mga Israelita. Ano ginawa nila? Nung malaman nila na ito pala yung mga Israelita, si Yahweh, ang Diyos dito mga Israelita na to, ano ang ginawa nila? Alam niyo po, si Rahab lang ang may ginawa. Yung mga kapitbahay, sa halip na sabihin na, ito pala yung mga lipi ng Diyos, sumali tayo rito. Ano ginawa nila? Chinismis yung mga espiya at isinuplong pa nga. Yung mga kawal, sa halip na sabihin nila na pag nakipag-gera tayo rito, patay tayo. Ano ginawa ng mga kawal? Huhulihin, hinabol yung mga espiya. Yung hari, sa halip na sabihin ng hari, oo nga, takot din ako kaya mabuti pa mag-usap na lang tayo para walang problema. Hindi, lalaban pa yung hari. They all believed, but nobody acted. Only Rahab acted. That's why, sa buong Jericho, si Rahab lang at yung kanyang buong pamilya ang naligtas. Because only Rahab acted on her belief. Alam niyo po, dyan po tayo minsan nagkakaroon ng maraming mga problema. Many wants to change, but only few actually do something to change. Sa totoo lang po, ito, sa panimula na naman ng taon, ang dami na namang nagulat. Bakit po nagulat? Kasi bago matapos itong taon, ang dami na naman nagsasabi, basta next year, magdi-devotion na ako. Basta, next year, hindi na ako kakain ng marami. Ang dami nagsabi ng ganyan. Basta, next year, babaguhin ko na yung habit ko. Ang dami nagsabi ng ganyan. Nag-New Year, December 31, nagputukan, natulog siya, kinabukasan, January 1, pagising niya, January 1 na pala. Sabi ko nga pala, hindi na ako kakain ng mataba ngayong January 1. Nagulat ako rin bilis ng January 1. Di ba? Next time na lang. Tapos noong January 2 na, sabi ko nga pala, mag-gym ako. Nagulat ako, January 2 na pala, 2025 na kaagad. Hanggang later on, wala na namang nangyari. Alam niyo po, kung lahat lang ng pinangako natin sa sarili natin noong nakaraang taon, gagawin natin ngayon, taon na to. Nako, siguro lahat tayo healthy, lahat tayo sexy, lahat tayo mayaman, lahat tayo mabait. Kung susundin natin lahat ng pinangako natin sa sarili natin. Meron ako narinig pa minsan, nagkukwentuhan kami, hindi ko maalala ko sino. Sabi niya, ang pangako ko, basta next year, magpapapayat na ako. Kaya marami naman ang ako ng ganyan. Tapos nung January 1 na, kain ng kain. Sabi, akala ko ba ang pangako mo magpapapayat ka na ngayong taon na to?
Ang sagot niya, December pa naman ang timbangan, di ba? O di okay lang. Di ba? Lahat tayo gusto natin ang magaganda sa buhay natin, pero ayaw po nating umaksyon. Sa totoo lang, hirap na hirap tayo doon sa unang hakbang. Yan ang kailangan mong gawin. To reset your life, you have to act. Yung unang-unang hakbang na yon. Nung bata pa po ako, hindi ko alam kung uso na noon kung uso na noon yung hot water sa shower. Di ba, shower ngayon, merong heater. Hindi ko alam kung uso na noon dahil mahirap lang talaga kami. Kaya wala kaming heater. Nung bata kami, sasabihin ng lola ko, di ba, ibuhos nyo lang yan, yung unang buhos, yun lang ang malamig. Yung pangalawang buhos, hindi na malamig. Di ba yun sinasabi ng mga lola natin? Sinusubukan naman namin, yung unang buhos, tinatapo namin. Pero pag buhos namin, malamig pa rin. Kahit pangalawa. Pero yun ang pinakamahirap sa lahat. Mag-imagine po kayo ng isang hagdan. Okay? Mag-imagine kayo ng hagdan. Itong hagdan na ito, yung taas nito, andun yung goal mo sa tuktok ng hagdan na ito. Andun yung goal mo. Ang problema mo, yung unang step ng hagdan na yun, kasing taas itong TV natin. Kaya hindi mo magawa yung unang hakbang. Kasi yung unang hakbang ang pinakamahirap sa lahat. Diba, naranasan nyo na ba na matirikan kayo ng kotse? Ako, naranasan ko na po yan. Natirikan na kami ng kotse. Ayaw umistart. Anong gagawin para umistart isang kotse na tumirek kung hindi naman automatic yung kotse? Itutulak. Ay tutulak. At madali ba magtulak ng kotse? Madali magtulak kapag ka umaandar na siya, kapag ka naitulak na. Pero yung unang-unang tulak mo na gano'n, talaga naman, buong puso't kaluluwa ang pagtutulak mo na gano'n, sa sobrang hirap magtulak. Pero pag umaandar na, kahit isang kamay na lang, madali na siya itulak kasi meron ng momentum. Kapatid, if you want to reset your life, you have to take that first step. First step. Pag sinabi mo, mula ngayong taon na to, Lord, mula ngayong taon na to, magiging matapat ako sa iyo, magdadasal ako tuwing pagkagising ko sa umaga. Take that first step. January ano na ngayon, di ba? Pumalya ka na. January 1, palyado ka na. January 2, palyado ka na. January 3, pumalya ka na. Marami pang natitirang taon, natitirang araw ngayong taon na ito. Basta take that first step. Take that first step para po magkaroon tayo ng transformation. Yan gym na yan, tuloy mo na yan. Yan gym na yan. Yung iba sa atin, may mga bahay na puntahan ako, may mga treadmill sa bahay nila. Talaga naman. Pero hindi nagagamit yung mga treadmill. Talagang ganyan, at least tatanungin mo, at least I tried, di ba? Sinubukan, pero hindi pa rin. Yung na yan, yung sigarilyo na yan, tagal mo na sinasabi, tatantanan ko na yung sigarilyo na yan. Huwag kang bibili ngayong taon na to. Yun ang unang step mo, hindi ako bibili ngayong taon na to ng sigarilyo. Kasi kapag ka bumili ka, magkakaroon ka pa ng tukso kasi nandiyan dyan. Pero pag hindi ka bumili, naubusan ka ng stock, at least, you took the first step. Take that first step, mga kapatid. Huwag yung puro, I believe, kaya ko to. Ay nako, alam niyo po sa Bible, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero sana matakot kayo. Sa Bible, James 2:19, sabi po, even the demons believe. Tignan niyo You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this and they tremble in fear. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, marami tayong pinapaniwalaan. Listen to me. Yung mga pinapaniwalaan mo at pinapaniwalaan ko, pinapaniwalaan din ng demonyo. Pareho lang tayo ng pinapaniwalaan ng mga demonyo. Pero, save ba sila? Hindi. Bakit? Wala silang faith. Meron silang belief, pero wala silang faith. So dito po, wala akong duda. Lahat po tayo merong belief. Even yung mga nasa FB Live, wala akong duda. Lahat tayo may belief. Kaya nga tayo nanonood sa FB Live. Kaya nga tayo umattend ng church ngayon. Pero ang tanong, meron ba tayong faith? Meron ba tayong faith that will lead us to action? Kasi sabi sa Bible, faith without works
is dead. Ang pananampalataya na hindi namumunga ng gawa ay patay. So mga kapatid, start to act. Alam niyo ba, pag sinabing reset, sabi ko kanina, nakita natin na yung cellphone mo, ang bagal-bagal, naghahang, di ba, i-reset mo. Tagalogin mo nga yun. Paano tatagalogin na? Kasi madali sabihin. I-reset mo. Okay? Kung Tagalog, paano mo sasabihin sa kanya na i-reset mo yung cellphone? Ano sasabihin mo? The simpleng Tagalog natin, alam niyo kung ano? Patayin mo. Di ba? Patayin mo. Naglolo ko, patayin mo. Tapos, buksan mo uli. Yun ang ibig sabihin na reset. Diba? At ganun po sa Bible, ang daming inulit na verses na yun po ang sinasabi sa atin. Colossians 3:5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, patayin. Yun ang ginagamit na word sa Bible. Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies. I-offer mo ang body mo as living sacrifice. John 3:7, you must be born again. Sabi, mamatay ka muna at mabuhay kang muli. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new has come. Yun ang ibig sabihin ng reset. Patayin mo yung nandiyan at pagkatapos noon, buhayin mo yung kasunod nito. Yun po ang kailangan natin mga kapatid. So ang question natin, what areas in your life right now do you need reset? Is it a bad habit? No? Bad habit ba yan? Baka meron kang kailangan tigilan na bisyo. Hindi ko naman alam kasi karaniwan sa atin nakikita lang kapag ka Sunday. Pero kapag ka Monday to Saturday, baka may bisyo tayo. And when I say bisyo, hindi ito yung bisyo na lasenggera ka. Ano, hindi yun. Hindi yung bisyo na sogalero ka. Hindi yung bisyo na yun. Baka may bisyo ka. Baka may bisyo ka na taklesa. Pag may bisyo ka na ganon, kailangan mo i-reset yan, kapatid. Hindi sasaya ang buhay mo. Gugulo. O may bisyo ka na reklamador, kailangan mo i-reset yan. Kasi walang tao na gustong kasama reklamador. O baka may bisyo ka na katamaran, naku, kailangan mo i-reset yan. Walang bansa sa mundo na nagbibigay ng award sa pinakatamad na tao. Walang tao, walang magulang, walang boss, walang maski sino na natutuwa sa taong tamad. Na wala kang maririnig, ay, praise the Lord, at tamad-tamad ng anak ko. Wala. I-reset, mga kapatid. So isipin mo, ano ba kailangan ko i-reset? Sa karakter ko, sa ugali ko, ano ba kailangan ko i-reset? Masyado ba akong maramdamin? Ako, ba kailangan mo i-reset yan? Yung ibig po sabihin ng reset, meron pang isang maganda, no? Isa pa sa magandang title natin sana, Return to Factory Setting. Kaya parang gano'n, no? Babalik ka doon sa original. Parang back to zero ka doon sa tamang programming. So, pag tinignan mo yung sarili mo, masyado akong magagalitin. Tama ba yan? Pag ang sagot mo, hindi tama. Hindi pala tama. I-reset natin. Ipa-reset mo sa Panginoon. Palitan mo yung hari mo. Kung lagi kang magagalitin, sino hari mo? Ang Diyos ba yun? Siyempre, hindi. Kung lagi kang ayaw umaksyon, sino hari mo? Di ba? Hindi ang Panginoon. I-reset natin yan. Baka sa totoo lang po, minsan may mga nalulungkot po ako minsan. May nakikita po ako ng mga Christians na ang sipag-sipag talaga. Ang sipag-sipag sa Bible study, sa ministry, sa church, etc. Tapos magtataka ako, ang gulo ng buhay. Bakit ganun? Bakit parang okay naman siya? Pag nag-sharing, nag-i-insight, okay naman. Pero alam niyo ho, hindi naman tayo nagja-judge, wala naman tayong binibigay na pangalan. Pero minsan kapag sinilip mo yung buhay ng, kasi ito yung nakikita mo sa church, pagka sinilip mo yung kalalim-laliman ng buhay, meron palang maliliit na bad attitude. Meron palang, ano ba mga words pwede kong gamitin? Pagpalagay na, meron pala siyang kaartihan sa buhay. Pagka meron kang ganun sa buhay, wala namang gusto na sumama. Siya pala ay masungit. Siya pala ay mayabang. Siya pala ay
Yung ganoon ba, na hindi mo makikita kapag magkakasama tayo. Pero yung maliliit na butas na yun pala sa kanyang karakter ang nagiging dahilan, kaya yung pagpapala ng Diyos, parang basket tuloy na butas-butas, binubuhos ng Diyos yung pagpapala niya, tapon ng tapon ng tapon ng tapon. Kasi maliliit yung butas. No, di bale kung malaki yung butas eh. Kung malaki yung butas, siya ay isang lasenggero. Laki ng butas, madaling makita. Pero minsan po, ang buhay natin, maliliit yung butas. Yung pong gulong ng kotse ko, nagtataka ko, nafa-flat every 1 month. At nun pong pinacheck ko sa vulcanizing, ang liit-liit ng butas talaga. Sobrang liit. So nagagamit mo pa ng 1 buwan, akala mo okay lang, yung pala hindi okay. So totoo lang po, if we're going to look into ourselves, into our lives, mga kapatid, tayo lahat, pati ako, may kanya-kanya po tayong mga ugali na dahilan para po kainisan tayo ng kapwa natin. No, para sa atin, okay lang yan. Para pinintasan ko lang naman. Minsan ganyan po pala tayo. Pintasera pala tayo. Pag nakipag-usap pala tayo, mataas tayo makipag-usap. No, pagka tayo pala ay nakasama, mahirap tayong kasama. Minsan po, nandoon tayo sa kategory na yon. So, reset. Mga virus po yan sa buhay. I-reset po natin so that we can return to our factory setting. Pangatlo po, letter H. Kapag nahirapan ka mag-reset, hold on to God's promises. Kapit, huwag bibitaw sa pangako ng Panginoon. Kasi po madali tayong ma-discourage. Pero pag naalala natin, may pangako nga palang Panginoon, nabubuhayan ulit tayo. Joshua 2:12-14. Kaya ngayon, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayan. Idiligtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hayaang mapatay. Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Pinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. No, meron pong pangako dito kay Rahab. Nung siya po ay gusto niya mag-reset. Kaya lang sabi niya, paano ko hindi ma-reset? Paano ko hindi matuloy? Ang sabi po ng mga espiya, hindi, may pinapangako kami sa inyo sa ngalan ni Yahweh. At mula nung araw na yon, yung pong pangako na yon ang pinanghawakan ni na Rahab. Magugunaw ang Jericho, matatalo lahat, mamamatay yung mga ganto't ganyan. Huwag kayong mag-alala mga kamag-anak, maliligtas tayo. Sabi ng mga kamag-anak, paano mo nalaman? Sabi, may pangako Pinanghawakan niya yung pangako. Na kapag tayo po nahihirapan, Lord, ayoko naman talaga maging maldita Kaya lang, Lord, ang hirap. Kapatid, may pangako ang Diyos sa'yo. Panghawakan mo yun. Pagbibigay na talaga, sasabog na talaga. May pangako ang Panginoon sa iyo. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng, may sabi sa Bible, He will not give you beyond what you are able to bear. Kaya binigay ng Diyos kasi kaya mo daw Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon na yun. Promises are powerful. It inspires. Kapag kayong anak mo, pinangakuan mo, anak, kapag ang GPA mo, ang average mo na grade sa school, ngayong katapusan na ito ng semester ay mataas, ibibigay ko sa iyo yung pangarap mo na sapatos. Diba? Itong anak mo ngayon, magkukumahog ngayon yan kasi na-inspire. Nakaka-inspire yung pangako. At pag the end of the month o end of the semester, naloko kita, hindi totoo yung pangako ko sa iyo. Pero ganun pa man, nagtagumpay siya dahil may pangako. Pero ang Panginoon, pag nangako, hindi napapako. Ang tao, pag nangako, alam na po natin yan. Sino kaya rito yung mga napangakuan ng mga politiko na nakaraang mga eleksyon? Dami ng pangako sa atin ng mga politiko. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang Pilipinas. Di ba? Lagi na lang ang ating mga slogan ng mga politiko, bagong Pilipinas. Bagong Paranaque, bagong Alabang, o bagoong. Bagoong tayo lahat sa mga pangako sa atin. Kasi naano na tayo sa pangako na-immune na tayo.
na pinangakuan ka tapos wala lang. Hindi mangyayari yan. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, may pangako sa iyo. If you want a transformed life, if you want a resetted life, alam niyo po, ang nangako sa atin are faithful and true. You can hold on to the promises of God because God is faithful and God is true. Siya ay tunay at totoo. Pwede nating tungtungan, pwede nating panghawakan, pwede pa nating isumbat. Lord, di ba sabi mo? Lord, di ba sabi mo? Pwede pa natin ibalik sa Kanya. Pangako mo yan, Lord. Dahil matapat po ang nangangako sa atin, na atin pong Panginoon. Dahil ito pong pangako niya ay nakaugat sa Kanya pong pagka-Diyos. Nakaugat sa Kanyang karakter bilang pagka-Diyos. Pag meron nangako sa'yo, titignan mo muna siya yung nangako sa'yo. Diba? Kaya ba talaga ito pa rin yung pangako? Ang Diyos ang nangako. Kaya ba niya? Kaya po ng Panginoon ito pa rin ang Kanyang pangako. So, pag nangako po tayo, huwag tayong bibitaw sa Panginoon, sa Kanyang pangako, because God's promises will give you hope. Magbibigay po ito ng kalakasan ng loob. Sabi niya, Hebrews 13:5, I will never leave you, I will never forsake you. Pangako po ng Panginoon yan. At alam niyo po ba, nung tinitignan ko po yung verse na yon sa Hebrews 13:5, I will never leave you, I will never forsake you. Alam niyo po ba kung ano ang context itong verse na ito? Pag binuksan niyo po ito sa Bible niyo, ang nakalagay po dyan sa bukana, do not be lovers of money. Huwag daw tayong maging sakim o mapagmahal sa mga puro pera mo. Huwag daw tayong magmukhang pera. Why? Because I will never leave you, I will never forsake you. Material pa nga ang context itong verse na to. Kapatid, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Sobrang daming testimonies na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hold on to God's promise because God's promise will help you overcome. Magkakaroon tayo ng tagumpay dahil po sa pangako ng Panginoon. Kapag hindi mo na kaya, God's promise will anchor you during storms. Ito po yung isa sa favorite ko na imagery ng pangako ng Panginoon. Yung pong isang barko, basahin ko muna, Hebrews 6:18-19. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang Kanyang pangako at sumpa. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ang ganda-ganda ng verse na yan. Kita niyo po yan, ha? Hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na yon? Pangako niya at yung sumpa niya. O ilan na rito yung nagsumpaan? Ilan na rito yung nagsumpaan na hanggang kamatayan? Diba? Lahat ng kinakasal, nagsusumpaan. Till death do you part. Diba? Hanggang kunin ako ng kamatayan. Pero buhay pa, wala na. Diba? Ang pangako ng Diyos at ang Kanyang sumpa ay tunay at totoo. Ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Imagine niyo po isang barko, tapos may bagyo. Yung barko, may bagyo sa dagat, alam niyo mangyayari sa kanya, tataob siya. Kasi ganun siya na ganun, no? Harap, likod, gilid, taas, baba. Pero kung siya po ay merong angkla, kadena, nakakapit dito, kahit na anong yugyug dyan, hindi siya natatangay ng kung saan-saan. Dito lang siya. Dito lang siya. Dahil doon sa angkla na yun. Ang buhay daw po natin kapag binabagyo, kailangan mo ng aangklahan. Kailangan mo ng kakapitan na pangako ng Panginoon. Kapag meron kang nararanasan, meron kang pinagdadaanan, anong hinahawakan mo na pangako ng Panginoon? Panghawakan mo, Lord, di ba sabi mo, hindi mo ko iiwan? Hindi mo ako pababayaan? May pangako ang Panginoon, Lord, di ba sabi mo, hindi mamamatay sa gutom yung mga nagtitiwala sa'yo? Lord, di ba sabi mo, lahat na nagtitiwala sa iyo, hindi mapapahiya. Mga pangako po yan ng Panginoon. Kaso kung hindi ho natin alam, hindi ho natin nababasa, paano na? Kaya importante po na tayo po ay nagbabasa ng Bible and we know, ang Bible daw po, almost 8,000 ang pangako ng Diyos. Doon sa 8,000 na yon, ilan po kaya ang makiklaim natin kapag kakailangan? Dami. I hope hindi tayo malugi kapag hindi po natin na-claim yan. Sabi ng Lord, Jeremiah 29:11,
For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito, listen to me mga kapatid, ito po ay pinangako ng Panginoon sa mga Israelita nang sila po ay nasa exile. Pero tayo po, dahil po kay Abraham, sa pananampalataya natin sa Panginoon, we were connected to the Israelites. Ito po ang general na pangako ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Alam niyo po, katumbas dito sa New Testament, John 10:10. I have come that you may have life and have it to the full. Lagi natin nire-recite yan, John 10:10. Naparito ako upang bigyan kayo ng buhay at buhay na masagana. Lagi nating kine-claim yan. Sa Old Testament, ito po ang katumbas ng John 10:10. I know the plans I have for you. Sabi ng Panginoon, alam ko plano ko sa buhay mo. At ito'y para sa'yo. Ano raw plano ng Diyos sa buhay mo? Plans to prosper you and not to harm you. Hindi plano ng Diyos na ikaw ay saktan. Plans to give you hope and a future. Meron tayong future sa Panginoon. At lagi ang tanong, bakit kaya hindi nangyayari yun? Imagine niyo po yung isang timba. Tapos may gripo. Bakit kaya yung timba? Ba't kaya yung gripo, malakas naman ang tulo ng tubig, at yung timba ay nakatapat naman sa gripo, bakit hindi napupuno? Yung timba. Kasi may harang yung timba. Kung itong plano ng Panginoon sa atin, bakit po hindi natutupad? May harang, may hadlang, may virus, may butas na dapat po natin tapalan at dapat po nating alisin. Panalangin natin yan. Hanapin natin, Lord, ano ba itong dapat kong i-reset sa buhay ko? Lalo ngayon, pagpasok ng taon, ano ang mga bagay na dapat kong alisin sa buhay ko? Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So para daw maging diretso ang ating hakbang, trust in the Lord. Ito mga pangako ng Diyos. No, pag sinunod po natin ito, our paths will be straightened. Letter A po, another one, pang-apat, to reset your life, you have to abandon the past. Okay? Abandon the past. Joshua 2:18 and 19. Kailangan gawin mo ito, sabi ng mga espiya. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan, tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay, ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. Ang sabi ng mga espiya, kung gusto mo i-reset ang buhay mo, layasan mo yan Jericho na yan. Hindi enough na nagpalit ka ng hari. Kailangan lumayas ka sa Jericho. Ito ang lubid. Dito ka makakalaya sa Jericho. Ito ang lubid na pula. Lahat ng nandyan, no? Sumama kayo sa amin. Pag sinakop namin yan, lahat ng nasa kwarto, dumaan kayo sa lubid, sumama kayo sa amin. At marereset ang buhay ninyo. Mahirap kay Rahab, kasi palagay ko, lumaki siya sa Jericho, andun ang kanyang pamilya, andun ang kanyang mga mahal sa buhay, andun ang kanyang negosyo, andun lahat ng kanyang memories sa Jericho. Pero kung gusto ni Rahab ng maayos na buhay, kailangan niyang iwan ang Jericho niya. Kailangan niyang iwan yung nagpapahirap sa kanya, yung nagpapadumi sa kanya, yung nagpapasama sa kanya. At nung iniwan ni Rahab ang Jericho, nakita po natin, binasa ko kanina, ang ganda na nangyari sa buhay ni Rahab. Meron po isang character sa Bible, pinapaiwan din sa kanya yung kanyang lungsod, hindi niya maiwan-iwan. Hirap na hirap siya. Kaya yung asawa niya, naging haliging asin. Sino po yon? Si Lot. Sabi sa kanya, iwan mo yan, Sodom and Gomorrah, iwan mo yan, tutupukin yan. Hirap na hirap ang Lot na iwan. Sarap na sarap siya sa pagkakasala. Sarap na sarap siya sa kamunduhan. Inihila siya ng Panginoon. Buti nagpahila. Pero yung asawa niya talagang
ayaw talaga, lilingon-lingon pa. Ang ending, hindi niya na-abandon, naging haliging asin yung kanyang asawa. Alam niyo po, itong si Rahab, you answer this question, may choice ba siya o wala? Naiwan ng Jericho. May choice naman siya eh. May choice siya. And she chose to abandon the past. That's what she chose. Ganoon din po tayo mga kapatid. Kung gusto po natin na magkaroon ng reset sa buhay natin, you have to reject the urge. Nararamdaman mo, ito na naman, kumakati na naman yung labi ko, gusto ko na namang hit-hitin yung sigarilyo. You have to reject the urge. Ito na naman, nauuhaw na naman ako. Naamoy ko na naman yung mga cognac, tsaka yung mga cabernet. Naamoy ko na naman yung mga mamahaling kong alak. Nauuhaw ka na naman. Alam mo, dapat mong gawin, kung nakaipon ka ng mga mamahaling alak, tapon mo lahat. Pastor, ang mahal naman nun. Tapon mo. At kapag ka itinapon mo yon, manghihinayang kang bumili uli next time. Kasi may isip mo, dami kong tinapon. Siguro nasa 200,000 yung tinapon ko na alak na yon. Pagkatapos ngayon, bibili rin lang pala ako ng panibago. Tinapon ko pa. It will help you para hindi mo na siya balikan. No, kung meron po na nakakapit sa atin, no, yung angkla, kailangan ka umangkla kay Jesus eh. Pero minsan, meron po nakaangkla sa atin na kasalanan. Magtataka ka, no, yung bangka, sagwan ka ng sagwan, hindi umaandar kasi nakatali ka pa pala doon sa pangpang. Baka meron po tayong kailangang kalagin. Meron po tayong kailangang iwanan. Meron tayong kailangang gupitin, tapusin, putulin, at lumaya. Baka may tanikala po na nakakapit sa atin na kailangan mo ng lumaya mula ngayong araw na ito. Reject the urge. No, yan po ang hirap doon po sa mga Israelita nung araw. Alam niyo po ba, di ba, 40 years sila nagpaikot-ikot at wala sino man sa kanila na nakapasok at nakalasap ng promised land kundi si Joshua at si Caleb. Alam niyo po kung bakit? Kasi po itong mga Israelitang ito, habang sila po ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto, nagpaikot-ikot sa disyerto, alam niyo po kung anong bukang bibig nitong mga Israelitang ito? Mabuti pa sa Ehipto. Merong karne, merong ganto, merong ganyan. Samantalang dito, wala. Alam niyo, ang nangyari sa kanila, wala sa kanila ang nakapasok sa pangako ng Panginoon. They did not receive the promise of God. Instead, they were annihilated in the desert. Mga kapatid, huwag mo nang balikan yan. Hindi ko lang kung ano yan. Baka barkada yan. Huwag mo nang balikan yan. Baka may mga barkada ka na kailangan putulin. Kung gusto mong tumino ang buhay natin, kailangan mong putulin. O baka meron tayong mga habit na na-addict ka na kung saan. Na-addict ka na sa panonood ng Netflix o na-addict ka na sa cafe Facebook. No? Scroll ka na, scroll. Last na to, last na to. Last na talaga to. Hindi, tama na. Konti na lang. Tignan mo nga yung katabi mo kung may kalyo sa hindalaki. Walang kalyo. Yan tayo eh. 3:00 na madaling araw. Last na talaga to. Hindi, huli na to. Hindi pa matigil-tigilan. Tapos magtataka siya, ba't kaya ako may sakit? Ba't kaya sabi ng doktor, mahina ang katawan ko? Bakit kaya? Ay, nako. Kasalanan din po natin. Bitiwan na po natin yan. Reject the urge. Reject the environment. Yun ang ginawa ni si Jericho, di ba? Iniwan niya yung buong Jericho. Nireject niya yung buong environment. Nireject niya yung mga kailangan niya i-reject. Siguro yung mga kapwa niya prostitute, siguro yung mga corrupt na mga negosyante, kung sino mga, nireject niya lahat. At nagkaroon po siya ng bagong buhay. So kung meron kang kailangan bitawan, hindi ko alam kung ano yon, ikaw lang nakakaalam nun, tsaka ang Panginoon. To reset your life, you have to reject the urge, abandon the past. At panghuli po, letter B, believe in the blood. Maniwala ka sa dugo ng Panginoon. Verse 17 and 19. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang pangako, kailangan gawin mo ito, pagbalik namin, para sa kupin ng iyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Yung pulang lubid na yon, talagang pula pa talaga no?
Dami-daming lubid. Sino rito nakakita na ng pulang lubid? Biglang may pulang lubid dito. Sa tanda kong ito, hindi pa ako nakakita ng pulang lubid. Pulang sinulid. Pero pulang lubid, talagang pula. Kasi itong pula na to represents the blood of Jesus. Represents the depth of Jesus. Represents the salvation of Jesus. So believe in the blood of Jesus. Ano pa paniwalaan, Pastor? Paniwalaan mo, ito po, listen, na kung nahihirapan ka mag-reset, paniwalaan mo na bayad na. No, kung ang buhay mo ngayon, naguguluhan ka, nahihirapan ka, paniwalaan mo na binili na ng Panginoon ang magandang buhay para sa'yo. And when I say magandang buhay, hindi ibig sabihin mayaman. Ay ibig sabihin magaang, maginhawa, maayos na buhay. Bayad na yan, kapatid. Binili na ng Panginoon yan. Kaya huwag mo sabihin, naku, hindi ko kaya to. Kaya mo, bayad na yan eh. Iuwi mo na. Bayad na eh. Sa'yo na yan. Believe in the blood. Believe in the salvation that comes with the blood of Jesus. Kaya natutuwa po ako sa mga New Year. Actually, natutuwa po ako tuwing New Year. Kasi tuwing New Year, napipilitan tayo magkaroon ng panibagong mindset. Nagkakaroon tayo ng panibagong pag-asa. No, maski sa church, magkakaroon ng meeting. Itong buwan na to, yung mga workers natin, magkakaroon tayo ng panibagong direction. Magkakaroon tayo ng kung anong gagawin natin sa buong taon na ito. Babaguhin natin. Meron kang karapatan na sabihin na, baguhin na natin to kasi New Year na eh. Meron kang karapatan na sabihin yon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po, ang katumbas ng New Year sa mga Israelita, yung tinatawag po na Yom Kippur. Ito yung kanilang, Yom is day, Kippur is atonement. Day of Atonement. Ito po yung nag-aalay sila ng dugo para sa lahat at yun po ay babayaran yung kasalanan ng buong bansa nila and then yung poong new beginning sa kanila. Malinis ka na eh. So meron kang new beginning, New Year na yon. Yun po ang katumbas ng New Year sa kanila. Ang New Year sa kanila ay nagsimula sa pamamagitan ng dugo, ng sakripisyo. Ganoon din po tayo. Ang buhay natin ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Nagsimula na, at kung ano man yan na struggle mo, maniwala ka kapatid, kung ano man yan na struggle mo, ulitin ko, bayad na yan. Huwag ka nang maniwala sa sinasabi ng dyablo, hindi mo kaya yan. Hindi, tapos na yan. Bayad na yan. At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, as we talk about the blood of Jesus, napakaganda po na alalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aalaala natin ng banal na hapunan. Kaya aalalahanin po natin ngayong umaga ang ating pong banal na hapunan at habang kinakain po natin ang tinapay na ito at ang dugo na ito ng ating Panginoon, isipin po natin dahil sa katawan ng Panginoong Jesus at dahil sa dugo na ito, lumaya na ako. Kung ano man yung mga tanikala na kumakapit sa atin sa pamamagitan ng gagawin natin na banal na hapunan, be reminded that you're already free from the power and influence of sin. Samahan niyo po akong manalangin. At sa atin pong pananalangin, magpalinis po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Humingi po tayo ng kalayaan kung meron man pong mga kumakapit sa atin. Kung meron man pong mga humihila sa atin pababa. Ito po ang panahon para ito po i-confess natin sa Panginoon at ihingi po natin ang kalayaan, ang ating buhay, ang ating puso, ang ating spiritu upang tayo po ay umunlad sa pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. Sige po, individually, in our silent prayers, let us ask for God's cleansing as we commemorate the Lord's Supper this morning.